Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig nyo na nooy unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig nyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tuminging may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng yaon. Narinig pa ninyong una na iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangako kayo. Sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat sa masama ang anumang sumpang idadagdag rito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pusong sumasunurin, malaya, responsable at bukas palad. Ganitong uri ng puso ang hinihingi ng Diyos sa atin. That our heart is a heart that is always open in obeying the Lord out of our freedom, out of our love to our God. Kaya po, ang pagninilay natin sa araw na ito ay ang pagninilay ng pagsunod, bunsod sa malayang pag-ibig natin sa Diyos. Sa unang pagbasa, ating narinig kay Propeta Sirach na tayo ay binigyan ng kalayaan ng Diyos na mamamili buhay o kamatayan. Ibig sabihin, ang bawat isang tao'y may kalayaan. Bagamat alam ng Diyos lahat ang ating ginagawa, hindi niya hinangad na sino man sa ating mapasama ni magkasala, pero iginagalang ng Diyos ang ating pagpili, tanda ng ating kalayaan. And He hoped that our obedience to Him are not coerced, are not forced, but we are doing it out of our freedom. And that freedom means embracing the will of God in our lives. Marami pong nagpapatungkol sa kalayaan, magawa ko ang aking gusto. At anumang bumahad lang dito, napakadaling sabihin ng tao, hindi na ako malaya. But a much more profound way of expressing our freedom is to embrace the will of God in our lives. Hindi ka pinipilit, hindi ka tinatakot, kundi ika'y umiibig. At dahil iniibig mo ang Diyos, kahit mahirap, patuloy kang susunod. Dahilan nagmumula sa malalim na kalayaan ang ating pagtugon sa mga kautusan sa atin ng Panginoon. It is born out of a profound freedom coming out from one's heart. Kaya alam natin, kapos at ang kakayanan nating umibig. At alam nating lahat yan. We have our own weakness and limitation in loving our God. That's why in the second reading, we heard from St. Paul,
on his letter to the Corinthians, it is through the Spirit of God. And if we welcome that Spirit into our lives, natatarok lahat ng Espiritu, ang kalugod-lugod at kalooban ng Diyos. And if we live our life in the Spirit of God, matters beyond us, can we be aware of our lives when we allow ourselves to live in the Spirit of God. Kaya yun ang sabi ni San Pablo, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Limitado man ang ating kakayanan, pero kung tayo nabubuhay sa Espiritu ng Diyos, masasaliksik natin ang Kanyang kalooban. Kaya po magandang suriin sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ba'y bunga ng biyaya ng banal na Espiritu? Kaya sa Ebanghelyong ating natunghayan, tayo ay pinapaalalahanan ni Jesus na ang Kanyang pagdating sa mundo ay hindi ang pag-abolish ng kautusan. He came in order to fulfill the law. It is not about the rules, but it is our heart. Kaya nang sinabi niya ito, wag lang nating bigyang pansin ang panlabas. Tuklasin natin ang nangyayari sa ating loob, sapagkat maaari nating sabihin, hindi naman ako pumapatay. Pero ang sabi ni Jesus, kung naiinggit ka naman at nagtatanim ka ng galit sa iyong kapwa, ito ang pagsisimulan ng pagpatay mo sa iyong kapwa maging sa iyong isipan. Sinabi rin niya, huwag kang mangangalunya. Pero ang kaganapan ng pangangalunya ay nagaganap kapag may mahalay tayong pagtingin sa ating kapwa at kapag tinititigan na natin ay hinuhubaran na natin sila. Di sapat na wala akong ginagawang mali, pero ano ang laman ng ating puso? Yun ang tinutuklas ni Jesus, sapagkat hindi mahalaga sa Kanya ang panlabas. Ang mahalaga kay Jesus, ano ang laman ng ating kalooban. Maayos ka nga sa panlabas, paladasal ka nga, nagsisimba, pero punong-puno ng sama ng loob ang iyong puso, punong-puno ng inggit, ng galit, at reklamo ang namumuo sa iyong kalooban. Para kay Jesus, hindi yan ang kaganapan ng kautusan. Hindi nais ni Jesus ang palabas. Ang nais niya'y panibaguhin ang ating loob. We might appear externally good, but if our heart is covered by anger, hatred, with all the resentment that we have in life, everything is nothing in the eyes of God. Kaya sa linggo pong ito, inaanyayahan tayo, Valentine's Day pa naman. How is the condition of our hearts? May pariho kaming binaypas, binuksan ang puso. At ang biro-biroan namin, Father, malalaman kung ano ang nakalaman ng iyong kalooban. Malalaman kung sinong nakasulat sa puso mo. Matatagpuan ba doon si Jesus o pangalay ibang tao? And upon kidding, we are boasting
his condition at pinalalakas namin ang kanyang loob. Sana naroon si Jesus upang ang paghihilom at kagalingan ay iyong makamit at makamtan sa iyong buhay. Tayo rin, magandang tanungin, kumusta ang kondisyon ng ating kalooban? Pangalawa, higit sa minimum ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Sapagkat nais nating sabihin madalas, hindi ako katulad ng iba na sila'y pumapatay o may mga kasong nagagawa sa kanilang buhay. Kung hindi naman malinis ang iyong puso at hindi ka man nagpapatawad, you might be only at the mode of compliance, but not in the mode of conviction. Sumusunod lang ako dahil yun ang ginagawa ng karamihan. Pero kapag nag-iisa na ako, aabandonahin ko rin ang mabuting gawa na inaasahan sa akin ng Panginoon. God is expecting us not merely to comply, but to act in obedience out of our freedom because we are convinced this is the right thing to do of being a Christian. We are not just merely minimalists. Kung ano lang ang inaasahan. A person with conviction always walk on an extra mile. That even though we are all alone, we remain to be true and faithful, knowing that this God sees everything in our lives. Kaya yun po yung pangalawa. Ang ating bang pagsunod ng may kalayaan ay bunga lang ng compliance. O ito'y bunga ng conviction na pinaniniwalaan nating dapat gawin. Dahilan, nakikita natin ang kahalagahan ng ating pagsunod at pagsagagawa ng mga bagay-bagay sa ating buhay. At pangatlo, let us say yes when we mean yes. And let us have courage to say no if we mean no. Because in between it is no other than the playground of the devil. Sapagkat madalas, madami sa atin ay mga excuses. Madalas, there are half-truth in us. O di kaya na may mga sin-zone commitment. Ang isang tao na malaya, na sumusunod sa Diyos, ay walang takot na tutugon ng oo. And it does not mean merely a lip service. At kaya rin niyang sabihing hindi and feel good about it. Mga kapatid, ito kumisan ng mahirap sa ating mga Pilipino. Hindi natin masabing hindi sapagkat ayaw nating masaktan ang tao o kausap nating tao. Kahit na sa ating puso, hindi naman tayo sumasang-ayon ni hindi nating planong pumunta sa paanyayang ipinagkakaloob sa atin. We say yes, and when we say yes, we are willing to embrace all the way to the cross. And when we say no, we feel good about it, not just merely to cover up our rejection of any invitation of other people. Kaya para kay Jesus, integrity is no other than holiness. Ano po ang Tagalog ng integrity? Tapat. Na yung nasa loob, yun din ang nasa labas. At pagbalok-baluktutin nyo man ang spelling ng tapat, baliktarin nyo man, tapat pa rin. And that is where holiness dwell. When we live a life of authenticity
it will lead towards integrity. And there is no middle ground in it, because by living in integrity, we are able to embrace a life of holiness. Kaya po sa linggong ito, let us examine our own obedience in the will and commandment of God in us. Are we responding in obedience out of our freedom, guided by the Spirit of God? Secondly, we are being asked, are we responding coming from our hearts, not only to perform, but rather to act out with conviction? And thirdly, do we really mean yes to God and willing to embrace up to the cross? Can we say no to other people and feel good about it because we mean it, and not merely finding excuses and even sin-sown commitment to other people? Kaya po sa linggong ito, di naman tayo pinahihirapan ng Diyos, sapagkat hindi niya hangad na mabuhay lang tayo sa kautusan, at hindi rin niya hangad na maging mapanlabas lang ang pagsunod natin. Sa halip, ang nais niya'y baguhin ang ating puso at kalooban. At kung tayo'y nagmumula sa puso, tiyak hindi galit, kundi aayusin natin ang ating buhay. Hindi makasalanan, kundi puno ng pagmamahal ang ating pagsasakatuparan ng kanyang kautusan sa araw-araw. Kaya ngayon, inaanyayahan tayo, nawa maging malaya sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo, na may puso na sumusunod, malaya, responsable, at bukas palad. Hindi madali, pero ang Espiritu ng Diyos ang papatnubay at gagabay sa bawat hakbang at desisyon na gagawin natin sa ating buhay. If only we live in the Spirit of God, we will obey Him, not force, but by love, and by showing our love on Him, the more He could nurture us with a life that is meaningful, the life that filled with purpose, and the life that becomes a guide for other people. Kaya hilingin natin, as we celebrate this Valentine's Day, let us have a pure, meek, and humble heart, so that God could always dwell into our lives.